Well, alam niyo ba, Okay, dumako na tayo sa baklang malande na mahilig sa ayaw po sa bangko, gusto sa supa. Okay? Italakayin natin. Talakayin po natin. Ano ba talaga? Ganun na lang ba? Ganun na lang ba ang dapat gawin? Kapag wanted ka, magsisika ng asylum, absuelto ka na? Ganun ba katanga? Ha? Ayaw mo sa bangko, gusto mo sa supa. well, alam niyo kasi yung issue of deportation and asylum is governed by international law, which, as I said, is my home court because I have taught international law for 20 Anong years. pakialam namin kung may international expert ka? Eh, ba't ang bobo-bobo mo? Hari, Hari, ikaw ang abogadong matalino sa kabubuan. Tanga ka! Ha? Kung kabisado mo ang international law at magaling ka sa batas, uuwi ka dito dahil ayun na ang nature ng trabaho mo. Tanga! Isa kang abogado. And ikaw ang nagpapayo sa mga kliyente mo na harapin ang mga kaso na ikaw ang nagre-representa. At alam mo, dapat pag may kaso, haharapin. Bobo! First, bilang sa Pilipinas, sa Singapore, at sa Amerika. So I know exactly what to do, and I think kung nagkukonsulta sila sa international law experts, ang masasabi ko lang, don't waste your time. Tatalunin ko ang gobyerno ng Pilipinas, hindi nila ako makukuha dahil ako nga po ay asylum seeker at mayroong karapatan ng non-refoulement. Lalong-lalo na... I-mind condition mo pa, bakla! Supa! Kahit upuan mo ng upuan niyang supa mo, supa. Ha? Tingnan na lang natin. Ha? Kasi pag mapafile ka ng asylum, hindi ba yung country na pupuntahan mo, kanino magtatanong? Supa! Bobo no? Bobo kayo, no? Kanino magtatanong? Di ba sa Pilipinas? Oh. Alam nga namang, ganyan ang rules. Supa! Alex Gatchorena, thank you! Na ang pipresenta ko lang naman ay yung resolusyon ng piskal, no? Kung saan ako ay kinasuhan nga ng non-bailable na wala po talagang saysay. Mantakin nyo, ang tanging dahilan nila kaya ako nagkaroon ng non-bailable case ay dahil daw ako ay nag-text at tumawag, nagpa-follow up para dun sa lisensya daw ng Lucky South 99. Aba, yun daw ay criminal na. Follow up ko na ron. Ano? Bobo! Abogado ka ng pogo! Tinatanga mo yung mga tao eh. Ha? Tinatanga mo, baklang supa. Huwag mong tangayin yung mga tao. Ha? Masyado ko mapagbuhat ng bangko ay ng supa. Kasabwat ka sa pogo. Naka-access ang mga Chinese, different nationalities dahil sa'yo. Ikaw ang nag-abogado, baklang supa. Diba? Anong sabi ni Panelo sa'yo? Umuwi ka na lang. Dahil ikaw ang nag-abogado sa mga pogo, baklang supa.
Dahil, well, malino naman yung sagot ni Atty. Harry Roque kung anong kanyang laban dito sa ano na to, no? Dito sa issue ng pagpapauwi sa kanya dito. Pero meron din ng mga dating nasa same camp kayo, no? Like si Atty. Sal Panelo, na nananawagan o nagsabi na harapin nyo na rin dito sa ating bansa yung mga kaso. Meron ba kayong reaction doon sa ganung mga pahayag from... Well, aking reaction po dyan ay simple lang. Yung paghingi ng asylum, yan po'y karapatang pantao. So, yes, we can hear you, Atty. Alam mo, bakla, totoo ka naman. Ang paghingi ng asylum, karapatang pangtao. Kapag nahaharas ka, kapag talagang pinag-iinitan ka, kapag talagang yung bansa na yon ay talagang ginigipit ka, walang gumigipit sa'yo, Ari. Walang gumigipit sa'yo dito. Di ba ang sabi mo, meron kang Congress order of arrest. Baliwala yon kasi sa Congress lang. Ngayon, meron ka na ngayong warrant of arrest ng RTC. Oh, hindi ka ginipit. May proseso na. Huwag mong tangayin yung mga tao. Supa! ang tao po yan, at yan po ay hindi po yan evidence of flight or guilt. No? Dahil ako naman po, wala na ako sa Pilipinas ang lumabas yung warrant of arrest na yan. Pag sinabi mong flight, tumakas ako sa Pilipinas. Wala naman po na ako sa Pilipinas na matagal na. No? At saka pangalawa nga po, it cannot be evidence of guilt kasi nga po nauna tingnan mo, tumakas ka naman talaga eh. Oh. Tumakas ka eh. Oh, ba't di ka umuwi? Hindi ka naman counsel dyan. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo, Ari? Ba't di ka umuwi dito? Oh, kasi nga, tumatakas ka dito sa mga kaso mo. Oh. na akong nagsabi na ako'y ginigipit. Marami naman po mga kababayan natin ang sumasang-ayon na pagigipit ang lahat ng ginagawa sa akin, kay Tatay Digong, kay Inday Sara Duterte, at iba pang mga supporters ng mga Duterte, kasama na yung mga vloggers. Ano po ang maging komento po ninyo dito sa, speaking of Attorney Sal Panelo, sabi niya, it's hard to prove the political persecution claim na sinasabi po daw ninyo dahil sabi niya, it appears that he really served as counsel for them. I assume, talking about Lucky South 99, he has made many contradictions, inconsistencies, which resulted in complaints because it came from him directly nung nandun po kayo sa Quadcom hearings. Well, I think that's gross ignorance of what asylum is. No? So I will not even bother to answer observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Sir, how are you with Attorney Sal? Well, ako, di ko siya pinapansin, pero, I understand where he's coming from. Kasi kung maalala nyo, when I initially resigned in 2019 to run for the Senate and hindi natuloy because I had the heart attack, he volunteered to replace me. No? And ako naman, thank goodness merong replacement sa akin because being a spokes was a thankless job. Pero, nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, tumawag mismo sa akin ng President at sinabi, pwede ba bumalik ka na? At iniisip ko naman talaga na kung lahat ng tayo maniniwala na saging ang gamot sa COVID, as Sal Panelo says, ay saan tayo pupulutin. So bumalik ako, no? So that's all the dealings I've had with Sal Panelo. But ang alam ko talaga, he really wanted to become spokesperson in 2019. And ako naman, ay naku, goodness gracious, alam mo naman yan na Maricel, no? It was such a thankless job. It's not a job that I would aspire for, nor would want to hold on to for a longer period of time. Attorney, alam namin na talagang it's your prerogative na to seek asylum, pero bakit po hindi ninyo harapin na lang po bilang kayo po ay abogado, magaling na abogado, harapin nyo na lang po ang kaso, total yung burden of proof nasa prosecution naman po. Sino ba nagsabing hindi ko inaharap? Noong makalawa lamang, ako po ay nag-execute na ng motion for reconsideration na ninotaryo dito ng Philippine Consulate. Kalokohan po yung mga nagsasabing hindi ko inaharap. Ang tanga mo, ganyan ba yung totoong proseso? Dito mo harapin. Ba't diyan ka notaryo? Tanga. Bobo talaga to eh. Andiyan ba yung korte? Ano ka, OFW? Ano tawag sa'yo, OFW? Sila, overseas Filipino worker. Ikaw, overseas fucking whore. Dead.
OFW? Di ba? Ang OFW natin, mga bayani yan. Ikaw, overseas, sila, overseas Filipino worker, ikaw. O wag ng war. Overseas fucking whale. Balyena! Balyena, bakla, supa! Balyena ka! Because I'm availing of all legal remedies sa isang resolution mga piskalya na wala po talagang basihan. So I have filed or I will file a motion for reconsideration today or not file na siguro today because I'm sure the motion for reconsideration was received by my office yesterday, Monday, and I will have further remedies before our judicial system. Oh, ayan na. Eto po, bibigyan ko lang po ng linaw sa inyo. Ano po ba ang karapat-dapat para sa mga ganyan? Kasi po, isipin nyo halimbawa ako, wanted ako, pupunta lang ako ng Netherlands, magsisik ako ng asylum, ligtas ka na. Gagawin po yan ng ibang kriminal. Di ba? Gagawin yan ng ibang kriminal, ng ibang may kaso. Pupunta na lang ako ng Amerika, magsisik ako ng asylum, hindi nyo na ako makukuha. Magigipong proteksyon. Di ba? Ganun ba yon? Gagamitin mong proteksyon yung asylum para makatakas ka ng kaso? Overseas fucking whale? Then siya laban sa'yo. So, Oo. lahat yun, Pero kailangan mong, sorry partner, pero kailangan mong patunayan na inimbento yung mga yan. yun nga ang sinasabi ng Korte so ang Suprema. matagal-tagal na proseso yan. What's gonna happen during those processing, yung date na pinoproseso, verify information, ano mangyayari dito kay stateless person? Habang hinihintay yun, Tenga nandito siya sa lang siya. Pilipinas. Oo. Pero saang parte? Nasa pangangalaga siya ng DOJ? Oo, May yan ang hindi specific natin area na... hindi natin Oo. kasi hindi ko alam iba-iba yung mga Sitwasyon, nila okay. kasi yung iba Alright. Mm-mm. halimbawa naharang pa lang sa paliparan. Yes. So ang ating Bureau of Immigration meron silang detention center. So Oh, baka yun okay. doon ay napunta ron. Pero tandaan natin, may pinag-uusapan din dito, partner, 9 waves of refugee migration sa Pilipinas. So ang 9 natatandaan ko waves. dyan, alam ko hindi ka pa buhay nun, yung Oo. mga Vietnamese refugees dyan sa Bataan. At yan ay talagang well-documented, hindi lang sa Oo. media, kundi sa ating mga libro ng kasaysayan. Oo. Ito yung dahil nagkaroon ng Vietnam War, Oo. marami sa kanila ang talagang tumaka sa maliliit na Mga bangka. Oo, lang, at partner. punta sa atin dito. Oo, at Okay. nakaabot sila sa Bataan. At doon, meron silang settlement. At hindi lang yan, halimbawa, tinutulungan ng Bataan local government. Itong ating treaty, nagtatakda rin. Kagaya dito, merong mga sinasabi yung sa ating sistema ng batas, may iba't ibang tungkulin. Halimbawa, yung DOJ, RSPPU, sila yung tutulong sa pag-asikaso ng mga papeles, sa pag-legitimize ng kanilang stay sa Pilipinas. Okay. Whether bibigyan sila ng permanent resident status Or mananaturalize sila bilang Pilipino or kung ano okay. pa mang ibang halimbawa, temporary arrangement. Kasi hindi naman lahat papayagan Actually, na yung next manatili. question ko, parang kung ganyan lang din tayo, parang ang delikado lang na, and parang you can just use this para lang Correct. magkaroon ng citizenship. Mapalusot. di ba? Kita mo? Sa ibang, Baka Gagamitin, iabusuin yan. Hindi mo pwedeng gawin asylum ka kahit may kaso ka. Lahat na lang gagawin ng kriminal yan. Lalong-lalo na yung involved sa mga narcos and drugs. Gagawin niya, may asylum ako sa Netherlands, hindi niyo ako pwedeng kunin dito. Di ba? Si Joma Season, ayun yun. Kasi nga, naka-asylum yun sa kasi nga, alam niyo na yun, alam niyo na istorya nun. Pero kay Harry Roque, nagpapanggap siyang inaapi siya ng gobyerno. Wala namang umaapi sa kanya. Nagpapanggap siyang ginigipit siya ng gobyerno. Wala naman nagigipit sa kanya. At higit sa lahat, nagpapanggap siyang babae siya. Wala naman siyang matres. Hi friends and not friends and not friends. Di ba?
umaabuso yung ganito. Correct ka dyan, partner. Paano yung mga ganito? For example po, mga kaserbisyo, para lang po sa mga nanonood po sa atin, ang pinag-uusapan namin dito, yung proseso ng paghain ng political asylum sa Pilipinas. Yes, partner. Batas ng Pilipinas po ito. So Pero mamaya, dahil ito ay convention, mahuhulaan natin na sa Kung ibang paano bansa, yung may kalakaran. pagkakapareho pa rin. So, Yes. kagaya nito, pinag-uusapan natin, isang administrative agency, isang Oo. opisina under the executive branch of government, under the Office of the President, DOJ. DOJ, So, oo. sila yung nangangalap ng mga ebidensya, dokumento na magpapatunay doon sa claim. Kasi hanggang hindi yan na-verify, na-validate, claim pa lang, allegation pa lang yan nung aplikante. Okay. So, pero kagaya nun, partner, dagdag lang natin, bukod doon sa DOJ, DFA, nabanggit na natin, Yes. pwede rin tumulong sa ating mga, kumbaga, applicants for political asylum. Yung, siyempre, may pangangailangan yan sa kalusugan. May pangangailangan yun na sila nga ng Sino pagkain. magbabayad doon? Kanino budget yan? Yung interagency dito, partner, kasama ang Department of Health, DSWD, at natatandaan ko nga, nung nagtatrabaho ko sa DSWD, Oo. may specific unit na nakatutok para sa kapakanan ng mga Vietnamese refugees. Pero partner. sakali mo po na may mga matanggap tayo, merong ma-approve ng application nila dito sa Pilipinas, bibigyan ba sila ng pagkakataon na makapagtrabaho dito? Oo, kasi kung malilegitimize yung kanilang stay sa Pilipinas, depende. Dapat pwede na silang Oo, magtrabaho. kung yung kanilang, halimbawa, kung permanent resident ba, pwede silang, kasi partner, yung iba sa tagal nung panahon, nakapag-asawa, nanganak na sila dito sa Pero Pilipinas. hanggang kailan ka dapat suportahan ng gobyerno? Sorry, syempre ako very idiotic. I mean, yung kaban ng bayan should be for the Filipinos. Syempre naman, partner. Dapat yun ang priority, di ba? Opportunity should be for Filipinos as well. Correct. Hanggang kailan po dapat binibigyan ng tulong ang Walang mga nakalagay, refugees? partner. Walang nakalagay na deadline. Pero kagaya ng lahat ng nasa batas na Oo. walang specific or fixed period, partner, Oo. karaniwan, reasonable time. Pero yung reasonable time, sometimes, pwede Matagal. maging taon. Kasi kagaya Kung nga ganyan, ng mga... mag-apply na lang ako sa refugee para sagutin na ng gobyerno, di ba? Parang Pero partner, dapat may hindi lang tuldok naman yan. gobyerno ng Pilipinas ang sumasagot nito. Tandaan natin, Oo. meron tayong tinatawag na UNCHR, yung okay, United yun. Nations Yes. High Commissioner Oo. for Refugees. So, dapat high sila magbibigay ng support as well. Correct. At Gets. marami pang ibang international organizations working with refugees, working with displaced na mga kumbaga communities, hindi lang ito Oo. mga individuals. Pwedeng individuals, pwedeng Oo. families, pwedeng communities, partner. Oo. At ito, partner, yung track record ng Pilipinas ay matindi dyan. Kasi kung natatandaan ninyo, hanggang ngayon tumatanaw ng utang na loob sa atin ang bansang Israel. Dahil sa kasaysayan, okay. tanging si President Quezon lamang ang pumayag, kinikilabutan ako, Oo. noong panahon na pinipersecute yung mga Jews, yung mga Hudyo sa Europa, tinanggap ni President Manuel L. Quezon. At Itong ating pinag-uusapan ngayon. Pero ikaw ang nag-suggest niyan, partner. actually, buti nga na ano siya, At actually natuto rin ako, partner, sa aking research. Hindi, pero kasi I asked if we could discuss about this mainly because of Attorney Harry Roque. Pero now that we're discussing it, partner, and may mga ina-underscore ka dito na okay, dapat ma-establish na ito ginagawa sa kanya ay isang political Persecution. Yan, ang ibig sabihin lang po nito, na kailangan niyang patunayan doon sa Netherlands na persecution siya o ginigipit siya ng ating bansa. Tandaan nyo, malabo sa malabo pa sa utak ni Harry Roque na hindi ka ginigipit, Harry Roque. Isa kang balyenang bakla na nagpipiling na ginigipit ka. Walang gumigipit sa'yo. May kaso ka. Ikaw ang una nagtago sa Kongreso. Nagyayabang ka pa, ipapakita mo lahat ng salin mo simula nung trainee ka. Overseas Filipino wanted, overseas Filipino whale. Kaya malabo yung sinasabi mong asylum. Pwede pa, asylum mo mukha mo.